Nakulong si Romana sa kasalanan ng kanyang asawa. Isinisi sa kanya ang pagkamatay ng dati niyang nobyo kahit ang katotohanan, ang asawa niya ang may gawa. Nangako si Brandon na gagawa ng paraan para manalo siya sa kaso. Pero may ilang taon siyang nakulong at hindi na kailanman nagpakita ang asawa. Nabalitaan na lang niya na may bago na itong kinakasama at buhay. Masayang buhay. Isang araw, dininig ang matagal ng dasal ni Romana. Nakalaya siya matapos mapawalang sala. Pero sa kalsada niya natagpuan ang sarili. Matapos mapatunayan na totoo ngang may iba ng buhay ang kanyang asawa. Noong akala niyang wala na siyang mapupuntahan, nakita siya ni Amelia. Ang ginang na iniligtas niya noon sa kulungan. Tinulungan siya nitong makabangon at nagbalik siya para maghiganti sa asawa. "Leonard, pwede ba? Huwag mo na akong tawagan. May asawa na ako." "Romana, mag-usap lang tayo. Baka magbago pang isip mo." Nagtitimping hinawakan ni Romana ang cellphone. Nakatago siya sa kusina habang nakatanaw sa sala. "Huwag ka nang tumawag. Sinong kausap mo?" Halos mabitiwan niya ang cellphone nang sa paglingon niya ay naroon na si Brandon. Nanginginig niyang ibinaba ang hawak. "Wala." Seryosong sinulyapan ng asawa ang cellphone na itinago niya sa likuran. "Brandon!" Tawag niya rito nang malakas na hablutin ang kanyang hawak. Agad iyong tinignan ng asawa. "Ano naman ba ng ex mo?" Kinakabahan siyang umiling. "Ilang taon na ang nakalipas nang maghiwalay kayo. Hindi ka pa ba niya nakakalimutan?" Pumikit sandali si Romana. Pagkatapos ay nagmulat at lumapit kay Brandon. Hindi." "Huwag mo akong hawakan." Inigkas agad nito ang brasong hahawakan niya. Napatingala siya rito. "Sabihin mo dyan sa ex mo tumigil na siya o akong magpapatigil sa kanya." Kumurap ang mga mata niya sa narinig sa asawa. Hinablot nito ang suit na nakasabit sa silya. "Sandali, Brandon! Hindi ka ba kakain?" "Nawala na ako ng gana." Singhal nito nang kunin ang sapatos na nataob patalikod. Nilingon siya ni Brandon. Agad naman siyang kumilos. Tulungan na kita." Nagmamadali siyang lumapit. Pinulot ang sapatos bago itinapat sa paa ng asawa. Dahil hindi ito kumikilos ay hirap niya itong tiningala. "Isuot mo sa akin." Ano? "Narinig mo ang sinabi ko." Itinaas nito ang paa na may suot na itim na medyas. "Isuot mo." Natataranta niyang isinuot dito ang sapatos. Mabilis din siyang tumayo at akmang aayusin ang kurbata nito. Pero umiwas si Brandon, nakaswal na nakatingin sa cellphone. "Kausapin mo yung ex mo na yan. Kapag nakita ko yan, aabutin niya sa akin." "Brandon, hindi mo siya kailangang patulan." "Kinakampihan mo ba siya?" "Hindi." Napaatras si Romana nang galit na lumapit ang asawa. "Bakit ko naman siya kakampihan?" "Siguraduhin mo lang, Romana, na wala kang ginagawang kalokohan. Nagtatrabaho ko ng husto, hindi para lokohin mo. Kaya umayos ka." "Pinagbibintangan mo ba ako?" Nakakunot noon niyang tanong habang titig na titig dito. "Dapat ba kitang pagbintangan?" "Brandon, wala naman akong ginagawang masama." "Yan ang siguraduhin mo." Sigaw nito sa mukha niya na kanyang ikinagulat. "Dahil kapag nalaman ko na iniiputan mo ko sa ulo, wala kang ideya kung anong kaya kong gawin." Nang umalis si Brandon, doon lang siya nakahinga. Noon pa man, madalas na nilang pag-awayan ng dating nobyo na si Leonard. Hanggang ngayon kasi, ginugulo pa siya nito kahit na ilang taon na ang lumipas. Nang muling tumunog ang cellphone niya at makita ang pangalan ni Leonard, pigil na pigil niyang ibato ang cellphone. Mabilis ang lumipas na oras, ay abala na si Romana sa paghahanda ng hapunan. Nang makasigurado na ayos na ang mesa, kinuha niya ang cellphone. "Hello, Brandon? Pauwi ka na?" "Romana?" Natigilan siya nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. "It's Beatrice." Inis siyang napamewang. "Bakit mo hawak ang cellphone ng asawa ko?" Tanong niya sa kaibigan nitong babae. "Relax, Romana. Nakisabay lang naman ako kay Brandon." Umikot ang mata niya sa maarte nitong boses. "Tumirik kasi ang sasakyan ko kaya nakisakay na lang ako sa kotse niya." "Siya na lang ba ang may kotse sa kumpanya ninyo?" Buisit niyang tanong. Hindi man niya nakikita, alam niyang nakangiti ito. "Nasaan ba si Brandon? Bakit ikaw ang sumagot sa cellphone niya?" Mas lalo siyang nainis nang marinig ang tawa ni Beatrice. "Bakit ba galit na galit ka?" Nagtitimpi siyang huminga ng malalim. "Nasaan ang asawa ko?" Mas kalmadong tugon niya.
Bumaba lang siya sandali. Hello? Irita niyang sabi ng maputulang tawag. Hanggang sa may marinig siyang kalampag mula sa labas. Baka si Brando na yun. Nagmamadali siyang lumabas at nagtungo sa gate. Nawala ang sabik sa kanyang anyo nang makita ang dating nobyo. Leonard, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Hindi niya na hinayaan itong makapagsalita at akmang isasarado ang gate na naiwang nakabukas ng asawa nang pumasok si Leonard at hablutin siya sa braso. Sandali lang, Romana. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nang makabitaw ay akmang papasok siya sa loob ng bahay nang sundan pa rin siya ng dating nobyo. Umalis ka na, Leonard. Pakinggan mo lang muna ako. Pilit siyang huminga ng malalim. Ano bang sasabihin mo? Hiwalayan mo na yung si Brandon. Hindi naman nasawang turing niya sa'yo. Leonard, hindi ka na dapat nangihimasok sa buhay ko. Umalis ka na, nakikiusap ako sa'yo. Romana. Hinawakan siya nito sa kamay. Sakto namang bumukas ang gate. Napatingin sila kay Brandon. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay nila. Anong ginagawa niyan dito? Nanlilisik ang mga mata nito nang sumugod. Napatili si Romana nang suntukin ng asawa ang dating nobyo. Brandon, tama na! Takot niyang pinanood kung paano magpisikalan ng dalawa. Brandon, tama na! Mariinahawak-hawak ng dalawang kamay ni Brandon ang leeg ni Leonard. Sinabi ko na kapag nakita kita may kalalagyan ka. Nakita ni Romana ang pamumula ng dating nobyo habang pilit na hinahampas ang kamay ng asawa. Nagkakandara pa siyang lumapit dito. Pinigilan niya ang mga braso nito. Tama na, Brandon. Bitiwan mo na siya. Tumigil ka. Singhal nito habang ang atensyon ay hindi naaalis kay Leonard. Tama na, Brandon. Bitiwan mo na siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Natatakot niyang tinignan si Leonard. Hirap na itong huminga. At wala nang lakas ang mga kamay para pigilan ang kanyang asawa. Brandon, bitiwan mo na siya. Baka kung anong magawa mo sa kanya. Siya ang buong lakas na naghila sa asawa palayo sa dating nobyo. Brandon, bitiwan mo na siya. Ako ang bitiwan mo. Binalya siya ng asawa. Napadpad siya sa sahig at mula sa pagkakaupo, natanaw niya kung paano dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Leonard. Agad siyang napatingin sa asawa na hingal na lumayo nang bumagsak ang dating nobyo. Sinipa pa nito si Leonard. Hoy, tumayo ka dyan! Sunod-sunod yun, kaya siya ang tumayo at tinulak ang asawa. Anong ginawa mo, Brandon? May luha niyang tanong. Mabilis niyang dinaluhong si Leonard. Marahan niyang tinapik ang braso nito. Leonard? Natigilan si Brandon. Mabilis na inalog ni Romana ang braso ng dating nobyo. Leonard, gumising ka! Nang hindi ito magmulat, dahan-dahan niyang tiningala ang asawa. Hindi na siya humihinga. Natatarantang lumapit si Brandon at inalog-alog si Leonard na nanatiling nakapikit. Nagkatinginan silang mag-asawa. No! Agad na tumindig ang asawa at tumalikod. Brandon, saan ka pupunta? Naiiyak na humarap siya rito. Anong gagawin natin? Ayokong makulong, Romana. Malapit na ako ma-promote sa trabaho. Hindi ako pwedeng makulong. May mga luha niyang sinulyapan ng dating nobyo bago binalikan ng tingin si Brandon. Anong gagawin natin? Yun lang ang paulit-ulit niyang tanong. Hinawakan siya sa magkabilang balikat ng asawa. Akuin mo ang kasalanan ko. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong. Nagmamadali nitong kinuha ang magkabila niyang kamay. Sabihin mo, ikaw ang gumawa nito kay Leonard. Brandon, tutulungan kita sa kaso. Paano kapag nakulong ako? Gagawin ko ang lahat para makalaya ka. Naguguluhang pinagmamasdan ni Romana ang puno ng pakiusap na si Brandon. Kailanman ay hindi niya nakita na ganito ang anyo ng asawa. Ayokong makulong, Romana. At may mas magagawa ko kung ako ang nasa labas. Niyakap siya nito. Nagmamakaawa ko sa iyo. Akuin mo ang kasalanan ko, Romana. Magkapanonod silang lumingon nang bumukas ang gate. Naroon ang tulalang si Beatrice. Agad na lumapit ito sa kanilang mag-asawa habang ang mga nanlalaking mga mata naroon sa nakahandusay na si Leonard. What the hell is happening here? Tila napipi naman silang dalawa. Kailangan kong tumawag ng pulis. Mabilis na kinuha nito ang cellphone. Pagkatapos ay naghihinalang nagbaling sa kanila. Sino sa inyong dalawa ang gumawa niyan sa kanya? Marahan silang nagkatingin ng mag-asawa hanggang sa mabilis na dumating ang mga pulis. Anong nangyari rito? Tanong ng isang police officer.
Hinawakan ni Brandon ang kamay niya. Ramdam niya ang panlalamig nun, kaya dahan-dahan niyang sinalubong ang mga mata ng kaharap. Aksidente ang nangyari. Ako ang may kasalanan. Pag-ako niya sa kasalanan ng asawa. Kinuha ng pulis ang posas. Napabitaw siya sa kamay ng asawa nang kunin ng otoridad ang mga kamay niya at pusasan. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Mrs. Romana Garrido, inaaresto ka namin sa salang pagpaslang kay Mr. Leonard Acuzar. Tuluyang tumulo ang luha niya nang pagmasdan ang nasa kamay niya. Umiiyak niyang nilinga si Brandon. Habang palayo, nilapitan ito ni Beatrice bago niyakap. Hawak siya ng mga pulis nang ilabas ng gate. At nang isakay sa mobil, sinulyapan niya sa bintana ang asawa. Punong-puno ng pakikiusap ang kanyang mga mata. Hoy, may bisita ka! Marahang nagmulat si Romana. Bumangon siya paupo at nakita ang piitan kung saan sila nakakulong. Seryoso niyang sinundan ng tingin ng kakosa na tuwang-tuwang lumabas ng kulungan para makita ang bisita. Napahinga na lang siya ng malalim at napasandal sa dingding. Napatingin siya sa kaharap na inmate na nagsalita. Hindi na yata ako dadalawin ng anak ko. Ilang taon na ako rito. Malungkot nitong reklamo. Ikaw ba, Romana? Napatingin sa kanya ang mga kasama sa selda. Hindi naman niya makuhang sumagot. May ilang taon na siyang nakakulong matapos akuin ang kasalanan ng asawa. Simula rin ng makulong, hindi naman siya nito dinalaw. Napako rin ang pangako nitong siya'y tutulungan. Mag-isa siyang nagdusa sa kulungan at dito na tumibay ang kanyang sikmura. Ang sabi mo noong unang araw mo rito, tutulungan ka ng asawa mo ah. Anang naging kaibigan na si Wilma. Isang malalim na hininga ang nagawa niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko siya nakita minsan dumalaw dito. Baka pinaasa ka lang. Malungkot siyang napayuko. Umaasa pa rin ako na isang araw, dadalawin niya ako rito. Ganyan talaga ang buhay preso. Sa oras na makulong ka rito, wala nang makakaalala sa'yo. Napakagulo na ng buhay sa labas. Hindi na nila maaalala mga nandito sa loob ng kulungan. Napatingin sila sa jail guard na hinampas ang selda. Lumabas kayo para maglinis. Utos ng babaeng gwardya. Opo, sagot nilang lahat. Kaswal silang lumabas sa malawak na espasyo sa labas ng kulungan. Sinalubong si Romana na malakas na hangin. Napatingala siya sa magkahalong puti at asul na langit. Sa tuwing nakikita ang liwanag na yun ang tanging nagpapaalala ng pag-asa sa kanya. Makakalaya rin siya at mapapawalang sala. Bilisan mo dyan, tanda! Bumaba ang mata niya sa isang leader ng grupo. May tinulak itong may edad na preso. Gawin mo lahat ng inutos ko. Bilis! Tinaas nito ang kamay at bago pa dumapo iyon sa matanda, tinapik na niya ang kamay nito. Napatingin ang lahat sa kanya. Romana, anong atin? Naligaw ka yata. Dugtong pa ng leader sa grupo na si Matet nang siya ay makita. Seryosong sinulyapan niya ang mga kasama nitong nagtungo sa likuran ng leader. Lumapit ito't pinagmasdan siya, mata sa mata. May problema ba kung gawin kong laruan ng bagong saltang to? Nakangiti sa kanya si Matet nang apakan nito ang matanda sa binti. Tigilan mo siya. Paano kung ayaw ko? Kung ikaw ang leader ng grupo mo, ganun din ako. At sa akin ang matandang to. Bago pa maitulak ni Matet ang balikat niya, hinuli niya ang kamay nito at pinaikot. Pagkatapos ay sinipa niya ang binti nitong nakatapak sa matanda. Nagsimula na ring magpisikalan ng pareho nilang mga kagrupo. Si Romana naman, tinulungan ng matandang tumayo. Ayos lang ho kayo? Nilinga siya nito hanggang sa marinig nila ang sunod-sunod na pito ng mga gwardya. Mabilis pero maingat niyang inalalayan ang matanda na tumakbo. Sa selda ang kanilang diretsyo. Pinagmasdan niya ang may edad na habol hininga. Ayos lang ho ba kayo? Anong pangalan mo? Ako ho si Romana. Ako naman si Lydia. Salamat sa tulong mo. Sabay silang napalingon kay Wilma na hinihingal na palapit. Muntik na tayong mabartolina. Napatingin ito sa matanda. Mabuti nakaligtas kayo sa kamay ng Matet na yon. Salamat sa inyo. Tanging sagot ni Lydia. Sinunda ni Wilma si Romana na umupo sa kama nitong nasa ilalim ng deck. Lagot tayo niyan kay Matet. Hindi ako natatakot sa kanya. Isa pa mali ang ginawa niya. Alam mo Romana, talagang naniniwala ko na hindi ka kriminal. Ikaw na yata ang pinakamabait na preso dito. Ngumiti siya sa kaibigan.
Lydia Corpus! Binalingan nila ang gwardya. Laya ka na! Napatingin sila sa matanda. Aba, ang swerte mo, Nay. Isang gabi lang ang tinagal nyo rito. Saad ni Wilma. Ang lahat ng walang sala ay may pag-asang makalaya. Nakangiting sambit ni Lydia. Tama, dahil hindi naman lahat ng nasa kulungan kriminal. Seryosong segunda ni Romana. Sinalubong ng matanda ang tingin nito. Huwag kang mag-alala, Romana. Napatingin siya nang hawakan nito ang kamay niya. Dahil sa pagtulong mo sa akin, tutulungan kitang makalaya. Sinulya pa nito si Wilma. Tutulungan ko kayo. Agad silang napangiti. Talaga ho? Tumango naman ito. Naniniwala akong karapat dapat kang mabuhay sa labas ng kulungan na ito, Romana. Corpus! Tawag muli ng jail guard. Tila ayaw niyang pakawalan ng kamay ng matanda na nagpalakas ng loob niya. Nangiti itong tumango bago tuluyang nawala sa paningin niya. Kasalukuyang nakaupo si Romana sa loob ng pagitan ng mga rehas. Ilang buwan na ang nakalipas at may isang linggo nang nakalaya ang kaibigang si Wilma. Narinig niya ang tunog ng binuksang kulungan pero hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Romana Garrido! Napakurap siya at marahang itinuon ng atensyon sa gwardya. Laya ka na! Otomatikong tumulo ang kanyang luha. Napatingin naman sa kanya ang lahat ng kasama sa selda. Makakalabas ka na! Ayusin mo na mga gamit mo! Dagdag ng gwardya. Sakbit-sakbit ni Romana ang lumang bag nang makalabas ng kulungan. Sandali pa siyang huminto nang mapatapat sa mataas na gate ng city jail. Sandali niyang tiningala ang langit at napangiti siya nang makita doon ang liwanag. Hindi siya nagkamali na umasa sa liwanag na tanging nakikita niya sa tuwing tumitingala dahil hindi siya nabigo. Garrido, bukas na ang gate para sa'yo. Napatingin siya sa guard. May ngiti nitong binuksan ng tarangkahan. Salamat ho. Nang makalabas, parang unang beses niyang makakita ng kalsada at mga sasakyan. Hanggang sa may hanapin ang kanyang mga mata. Hindi man lang ba alam ni Brandon na ngayon ang araw ng laya ko? Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ganoon ba siya walang kaalam-alam sa kaso ko? Patuloy niya pang tanong. Hinawakan niya ng mahigpit ang bag niya at diretsong tinungo ang kanilang bahay. Nang makarating sa tapat ng gate ay halos maiyak siya sa tuwa dahil sa wakas nakatapak na siya muli doon. Brandon? Brandon! Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng asawa. Nang walang sumagot, hinawakan niya ang gate. Nagulat pa siya nang bahagya ng bumukas yun. Napangiti siya at sabik na pumasok sa loob. Sa teres, rinig niyang nakabukas na telebisyon kaya pumasok na siya na may magandang ngiti sa labi. Brando, hindi niya na natuloy ang sasabihin. Naglaho rin ang ngiting nasa labi niya sa naabutan. Walang ideyang napalingon si Brandon sa pinto. Romana? Lumipat ang mga mata ni Romana sa babaeng kaakbay nito. Beatrice? Magkapanunod itong tumayo habang tila nakakita ng isang multo. Kailan ka pa nakalaya? Tanong ng asawa. Itinuon niya ang atensyon dito. Ay ikaw, kailan mo pa ako niloloko? Kaya ba kahit minsan hindi ka dumalaw sa akin? Kaya ba kinalimutan mo na ang pangako mo na ilalabas mo ako ng kulungan? Kasi may kinalulukuhan ka na? Malakas na boses niyang tanong. Tingin mo may magtitiis sa'yo? Bumaling siya kay Beatrice na nakahalukip-kip at nakangiti. Isa kang kriminal, Romana. Tapos umaasa kang hihintayin ka ng asawa mo? At ilang taon na ang lumipas. Nagbago na ang mundo mo. Wala ka ng asawa at wala ka na ring uuwian. Nilapitan siya ni Beatrice at tinulak-tulak. Umayos ka na rito. Hindi naman siya nagpatalo. Kahit noon pa man, alam kong nakatanghod ka na sa asawa ko. Hinila niya ang braso nito at binalya pero nasambot iyon ni Brandon. Tumigil ka na, Romana! Hindi siya makapaniwalang pinagmasdan ito. Tapos na tayo. Ang kapal ng mukha mo, Brandon. Nagkatitigan silang mag-asawa. Baka may nakakalimutan ka. Matigas itong napalunok. Baka nakalimutan mong alam ko ang buong katotohanan. Mariin niyang pagpapaalala rito. Lumayas ka na rito. Pinagtulungan siya ng mga itong ilabas ng bahay. Pagkatapos, ibinato sa labas ng gate. Hindi na kita asawa. Matagal na kitang kinalimutan. Ganun na rin ang katotohanan na sinasabi mo. Tiningala ni Romana si Brandon. Paano mo nagawa sa akin to? Nagsakripisyo ako para sa'yo. Ikaw naman talagang may kasalanan ng lahat. Napangiti siya sa inis. Hindi niya akalaing may isasama pa ang asawa.
Sa bagay, nakagawa nga ito ng krimen na sa kanya ipinasa. Kaswal na umabrisyete sa Beatrice sa braso ni Brandon. Umalis ka na, Romana. Wala ka ng lugar dito. Ang katulad mong kriminal dapat habang buhay na nasa kulungan. Iginiya ito ng asawa na pumasok sa gate. Agad naman siyang tumindig at hinampas-hampas iyon ng dala niyang bag. Mga walang ya kayo! Pagsisisihan yung ginawa niyo! Naiiyak siyang napaupo sa isang tabi. Pakiramdam niya ay nasayang lahat ng ilang taon niya sa loob ng piitan. Isang walang kwentang lalaki ang pinagsakripisyohan niya. Natagpuan ni Romana ang sarili sa kalsada. Pagod na naglalakad hanggang sa may butil ng tubig na sunod-sunod na bumagsak sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang napatingala. Marahan ang pagbagsak ng ulan sa mukha niya. Kasabay nun ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang dating liwanag na nakikita niya napalitan ng dilim at tila maraming luha. Sa pagbaling niya sa kalsada ay isang kotse ang parating. Pinagkakatitigan niya ang maliwanag na headlights. Sunod-sunod ang busina nun pero para siyang napako sa kinatatayuan bago bumagsak. Romana! Naroon si Lydia. Kasukasunod ang kaibigang si Wilma na pinapayungan ng matanda. Kanina ka pa namin hinahanap. Susunduin ka sana namin paglabas mo ng kulungan. Naiiyak niyang hinawakan ng kamay nito. Niloko ho ako ng asawa ko. Tulungan niyo ko. Gusto kong maiparanas sa kanilang hirap na naranasan ko sa loob ng piitan. Umiiyak siyang napayuko. Tulungan niyo po ako. Marahang itinaas ni Lydia ang kanyang baba. Buo na ba ang loob mo? Gusto mo talagang paghigantihan ang sarili mong asawa? Desidido siyang tumango. Dodoblihin ko ang lahat ng sakit at pait na binigay niya sa akin. Tinulungan siyang tumayo ng matanda. Kung ganon, lahat ng kailangan mo ako ang bahala. Tutulungan kita hanggang sa dulo at pagbabayarin natin sila. Umiiyak siyang tumango. Niyakap naman siya nito. Sa ngayon, sumama ka na muna sa amin at sisimulan nating magplano para sa mga taong nanakit sa'yo. Iginiya siya nitong maglakad patungo sa sasakyan katulong si Wilma. Muling nilingon ni Romana ang pinanggalingan. Kung mayroon mang natira sa puso niya para sa asawa, yun ay tanging puot lamang at hindi na siya makapaghintay na makaganti kay Brandon at sa kirida nito. Nangangako siya na sa susunod nilang pagkikita, hindi na siya ang dating mahina. Hingal na hingal si Romana nang mapabagsak ang kasparing at anak ni Lydia na si Dominic. Napangiti siya habang pinagmamasdan itong pagod na tumindig. Kaya mo pa? Tanong niya rito. Ngumiti lang ang binata. Romana, napatingin sila sa lumapit na ina nito. I have something for you. Sinulyapan niya ang inaabot nitong maliit na envelope. Nagtungo naman sa harapan niya si Dominic at hinubad ang suot niyang boxing gloves. Salamat, Tita Lydia. Kinuha niya iyon at binuksan. Agad siyang napangiti. Ano yan? Tanong ni Dominic. Invitation party ng Garrido Company. Singit ng nakangiting si Wilma. Napatingin ang binata kay Romana. Pupunta ka? Of course. Hindi ko yun pwedeng palampasin. Are you really that ready? Ngumiti si Romana bago sinalubong ang mata ni Dominic. May halos 5 taon nang nakalipas. Hindi pa ba sapat yun para maging handa? Napahinga lang ito ng malalim. Naghahanap sila ng business partner. Pagbibigay alam ni Lydia. Ibabalato ko sila sa'yo. Dugtong pa ng matanda. Tumango naman siya. Salamat, Tita Lydia. Sinulyapan niya si Wilma. Let's go. Samahan mo ko sa personal stylist ko para makapili ako ng susuotin ko ngayong gabi. Mauna na kami, Tita Lydia, Dominic. Naiwang nakatanaw ang binata kay Romana. Anak, bakit? Nilapitan ito ni Lydia. Nag-aalala ako kay Romana, Mama. Hindi mo ba nakikita ang lakas na mayroon siya? You know, I still want to protect her. Sagot ni Dominic na humarap sa kanyang ina. Noong nakilala mo siya, alam mo kung anong plano niya at yun ang makipaghigante sa mga taong malaki ang atraso sa kanya. Hindi natin siya mapipigilan, anak. Kung may magagawa man tayo, yun ang suportahan at ingatan siya. Hawak ni Romana ang isang maskara nang makarating sa Garrido Company party. Kumikinang ang buong hotel hall sa ayos at sa magagarang suot ng lahat. Napangisi siya nang makita ang pangalan ng asawa sa stage. Ang walang yang yun na palang nagmamay-ari ng kumpanyang to.
hanggang sa marinig niyang tumugtog ang mabagal na musika. Nakangiti siyang nagtungo sa gitna. Nakuha naman niya ang atensyon ng lahat ng mga naroon. Sinimulan niyang umikot at eleganteng sumayaw. Naiwan siya sa gitna habang parang isang prinsesa na pinanonood ng mga bisita. Napakunot noon naman si Beatrice at Brandon habang papasok sa hall. What's happening here? San ba sila nakatingin at hindi nila tayo napapansin? Inis na tanong ni Beatrice. Babe, nilingan nito si Brandon na walang imik. Nagtatakang sinundan ni Beatrice ng tingin kung nasaan ang mga mata nito. Napangiti sa inis ang dalaga nang makita ang babaeng nakasuot ng maskara. Itim na itim ang gown nito pero hindi nabawasan ang kinang na mayroon. Sino naman tong agaw eksena na to? Tanong nito sa sarili. Siniko nito si Brandon. Papasok ba tayo o hindi? Bumitaw ito sa nobyo at nagtungo sa gitna. This is not a dance show-off. Napahinto si Romana sa narinig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang isang kamay at humarap sa lumapit. Welcome party to para sa bagong CEO ng kumpanya. Hindi para i-flaunt ang dancing skills mo. Napangiti siya bago inayos ang pagkakalapat ng maskara sa mukha niya. By looking at you, sigurado kung wala kang talent. Kaswal na sagot niya. What did you say? Akmang lalapit ito ng kanyang unahan. Pinagkatitigan niya ang kaharap. You can't dance. Can you? Sino ka ba? At hindi mo ba ako kilala? Lumakas na ang boses nito habang piko ng itsura sa likod ng maskara. Beatrice. Pinigilan ito sa braso ng lumapit na asawa. Calm down. Nakatingin na sa'yo lahat. And she's a guest. She can enjoy the party all she wants. Kalmadong humarap si Brandon kay Romana. I am sorry for her behavior. It's okay. I love going to the zoo. Sanay ako sa mga ganyang ugali. Are you comparing me to an animal? Buisit na tanong ni Beatrice. Isang matamis na ngiti lang ang ginawa niya na lalong nakapagpainit ng tuktok nito. Anyway, I'm here on behalf of Miss Lydia Corpus. Namangha ang anyo ng asawa sa narinig sa kanya. Miss Lydia Corpus? As in, yung owner ng Corpus Real Estate? Yes, I'm her daughter. It's nice to finally meet you. I think it's the perfect time for me to follow up on a business opportunity we've been discussing. I've been trying to reach your mother about a potential joint venture. Unfortunately, I haven't received a response yet. I'm sorry to hear that, but don't worry. Hinawakan niyang braso ni Brandon na agad ikinasama ng mukha ni Beatrice. Now that I'm here, we can talk about it. Huwag mo nga siyang hawakan. Pilit na inalis ni Beatrice ang kamay niya. Pasimple siyang napangiti. Gigil na nagbaling ang asawa kay Beatrice. Ano bang ginagawa mo? Can't you see? She's flirting with you. We're talking about business. Naririnig mo naman ang pinag-uusapan namin. Well, hindi yun ang nakikita ko. Beatrice, natigilan ng dalawang impit na nagtatalo at siya'y nilinga. I can't help but say, kung makaasta ka para ka namang asawa. What did you say? Humalukip-kip siya at ito'y tinitigan. Ang sabi ko kapag talaga galing sa agaw, takot na maagawan. Ano bang alam mo, anak ni Miss Lydia Corpus? Umiti siya bago sumagot. Marami. Kumunot noo ang asar na si Beatrice. Sino ka ba talaga ha? Nakalimutan ko palang magpakilala. Let me introduce myself then. Ibinaba ni Romana ang kamay na may hawak na maskara at ngumiti ng abot sa mga mata. Romana? Sabay na bulalas ng dalawa. Tumango naman siya. Tama, hindi kayo nagkakamali. Paano ka naging anak ni Miss Lydia Corpus? Mulagat na tanong ni Brandon habang hindi makapaniwala ang anyo. Mahabang kwento, pero kung willing kang makinig, nangaakit ang anyo niya nang lumapit sa asawa. Pinalandas ang hintuturo sa suot nitong magarang suit. Tila natuod naman ang asawang nakatingin lang sa kanya. Pwede ko sa iyong ikwento over a good wine and... Layuan mo nga si Brandon. Pumagit na ang galit na si Beatrice sa kanila. Kaswal naman siyang umatras. Relax, Beatrice. Nagbibiro lang naman ako. Bakit ba parang hihimatayin ka sa galit dyan? Buisit kang babae ka. I know. Buisit ka rin naman. Matagal silang nagkatitigan nito bago niya sinulyapan si Brandon na walang kibo. Sweetie, I mean Brandon? Bawi niya nang nakangiti. Ayos ka lang? Bakit ka bumalik? Bakit nga ba? Kunwari siyang nag-isip. Alam ko na. Pinakatitigan niya ang asawa. May utang ka pang hindi nababayaran. Kaya naman nandito ko.
Romana, akmang lalapit sa kanya si Brandon nang pigilan ni Beatrice at sa halip, ito ang humarap sa kanya. Kalokohan, alam kong nandito ka para kay Brandon. Hilaw siyang napahalakhak. Ito? Tanong niya, sabay kaswal na turo sa asawa. Ano ba to? Kumikinang na ginto? Tanso naman tong lalaking to. At saka para hindi ka naman mamatay sa galit dyan, our marriage is in the process of annulment. Pirmahan mo agad pagdating sa'yo, Brandon, ha? Tumikwas ang isang kilay niya nang pagkatitigan si Beatrice. Pagkatapos, sayong-sayo na siya. Romana, lumampas ang tingin niya. Nagulat pa siya nang bahagya nang makita ang palapit na si Dominic. Umiti ito kaya napangiti rin siya. Oh, there's my date. Sambit niya. Napalingon naman sina Beatrice at Brandon. Lumapit ang binata at inilapit sa kanya ang brasong nakaangkla. Kumapit siya doon bago nakangiting bumaling sa dalawang kaharap. Meet Dominic, the son of Miss Lydia Corpus. Sinulyapan niya pa ito. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, baka hindi na inabot ngayong gabi itong si Beatrice. Pangaasar niya. Hindi ka dapat pagsilosan. You were just part of his ugly yesterday, Romana. Katwiran nito kaya napangiti siya. Kanina lang namumula ka dyan sa galit. Sinungaling ka talaga kahit kailan. Hindi niya apektadong sagot. Napipiko na ako sa'yo. Stop it, Beatrice. Pigil ni Brandon dito. Will you? Dugtong pa ng asawa. Inis na tiningnan ni Beatrice si Romana, napigil ang mas malawak ng ngiti. Brandon, interested ka pa ba sa joint venture nating dalawa? Ibig kong sabihin ng company natin? Of course. Tumanaw ito sa mesa. This way please. Nauna itong maglakad. Napatingin naman siya kay Dominic. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong. I can't stay the whole night knowing that you're here in a war. Maliit siyang napangiti. Alangan naman niya itong tiningnan. Why? Umiling siya at hinigpitan ng pagkakaangkla rito. Tara na? Yes, ma'am. Sagot ni Dominic. So, deal na ba ang joint venture ng mga kumpanya natin? Usisa ni Brandon habang magkakaharap sila. How much do you want it? Seryoso niyang tanong dito habang hawak ang baso ng wine. I want it very much, Romana. The Corpus Real Estate is a well-known and successful company. Habang ang company niyo naman ay wala pang napapatunayan. Hoy Romana, your presence is not welcome here. Seryosong awat niya kay Beatrice. Aside from being the chief operating officer, I'm also Brandon's girlfriend. Beatrice, can you just shut up? Awat dito ni Brandon. Bakit ako? Alam mo kung gaano kailangan ng kumpanya natin ng exposure. Kailangan natin sila para makilala tayo. Natahimik si Beatrice. Kalmadong humarap si Brandon kay Romana. Pagpasensyahan mo na si Beatrice. It's okay. Sinulya pa ni Romana si Dominic na tumayo kasabay niya. We will go ahead. The party's getting boring. What about the joint venture? Nagmamadali rin na tumindig si Brandon. Well, we can discuss it in my office. Tomorrow hihintayin kita. Maarting dagdag niya. Darating ako. Salamat, Romana. Maliit siyang kumuway kay Beatrice na simangot ang muka. Bye. Have a good night. Kung makakatulog kayo. Habol tingin si Brandon sa asawa nang ito ay umalis. Napahinga si Romana nang makalabas ng hotel. Are you okay? Tanong ni Dominic. Tumango siya rito. Do you really have to do this? Alam ko naman na hindi ka ganitong tao. Dom, kailangan kong gawin to. Napipilitan itong tumango hanggang sa hawakan ng kamay niya. I will respect your decision. Napatitig si Romana dito. Kasal pa rin ako kay Brandon, pero hindi mo naman na siya babalikan, di ba? Kahit kailan hindi ko yan naisip, Dominic, pero sa batas, nakatali pa rin ako sa kanya. Kung ganun, hihintayin ko na maging malaya ka sa kasal na yan. Seryosong natitigan niya ang binatang kasama niya ng halos ilang taon na naging alalay niya at karamay. Anyway, anong balak mo sa joint venture na inaalok ng company nila? Marami. Nakangiting sagot niya. Will you be okay? Oo naman. Kinaumagahan, napangiti agad si Romana nang marinig ang katok ni Wilma. Sumilip ito sa pinto ng kanyang opisina bago patakbong lumapit sa kanya. Nandyan na sila. Mahina at sabik nitong pagbibigay alam. Tumango naman siya at sumandal sa kinauupuan niya. Good morning, Romana.
Nauna si Brandon na pumasok, kasunod si Beatrice na nakahalukip-kip at irita ang itsura. Itinuro niya ang silya. Umupo muna kayo. Siya rin ay tumindig at hinawakan sa balikat ang kaibigan. Coffee for me, tapos laso naman sa kanila. Napalinga siya kay Beatrice nang akmang sasagot. I'm just joking, Beatrice. What do you want to drink? No thanks but no thanks. Baka nga tutuhanin mo ang sinabi mo, knowing you na may criminal background ka. Napangisi siya nang okupahan ng silya. Criminal background lang ang mayroon ako. Hindi literal na krimen katulad ng iba dyan. Sinulyapan niya ang asawa. Kriminal na nakikihalubilo sa mga inosenteng tao. At ikaw, hindi ba labag din sa batas ang pagpatol sa asawa ng iba? Nilapit niya ang mukha kay Beatrice. Eh di, kriminal ka din. Akmang itataas nito ang kamay nang pigilan ni Brandon. We'll talk about this. You'll come with me and won't make a scene. Kaswal siyang dumikwatro habang nakatingin sa mga ito. Nang dumating si Wilma, inilagay nito ang tasa ng mga kape sa mesa. Una siyang sumimsim. Romana, we're here to talk about the joint venture we discussed last night. Umpisa ni Brandon. My company really need this. As you know, nag-uumpisa pa lang ang company namin. Wala pang masyadong naniniwala sa amin. I get it. Ibinaba niya ang kape. Mahirap kumuha ng tiwala ng iba. Tumango naman ang asawa. At sa pagkakakilala ko sa iyo, Brandon, it's really hard to trust you. Napairap si Beatrice. Romana, akmang magpapaliwanag ito nang magsalita siya. Naalala mo ba ang ginawa mo sa akin? Please, Romana, trust me this time. Hindi ko ipapahiya ang kumpanya mo. Ganoon na rin ang pangalan mo. Papayag ako. Agad na tumaas ang mukha nito. Pero may kondisyon. Ano? Gagawin ko lahat. Desperadong dugtong ni Brandon. Kiss? What? Awat ng nobya nito. Bumaling siya rito. Kiss my... Your shoe? Panguhula nito habang nakangiti. Stop dreaming, Romana. Sorry dear, pero ayoko marumihan ni Brandon ng swelas ko. Pinadaos-dos pa niya ang uso ng estilito sa sahig at ngumiti ng matamis. I want him to kiss the floor. No! Let's go, Brandon. Niloloko na lang tayo ng babaeng yan. Kinuha ni Beatrice ang kamay ng nobyo at itinayo ito. Nang akmang hihilahin nito para maglakad, hindi gumalaw si Brandon. What the? Let's go! Inalis nito ang kamay ni Beatrice at dahan-dahang lumuhod. Brandon! Tawag ng nobya. Akmang hahalik na ito sa sahig nang magsalita si Romana. Wait, Brandon. Tiningala siya nito. Yumuko naman siya rito. Para hindi na ako matagalan na pag-isipan ng alok mong joint venture, what if gawin niyo yung dalawa ni Beatrice? Nilinga niya ang dalaga. What do you think? No way! Napangiti lang siya sa pagtutol nito. Kapag ginawa niyo ang simple request ko, you can submit a project proposal. You bitch! Hindi pa siya tapos murahin ni Beatrice na namumula sa galit. Hinila na ni Brandon ang kamay nito. Napaluhod si Beatrice nang wala sa oras. Brandon, just do it, Beatrice. This is just a simple thing para sa oportunidad na makukuha natin sa joint venture. Irita itong tumili, natawa naman si Romana. Halik na, naghihintay ang sahig sa inyo. Umupo siya sa mesa kung saan kaharap ang mga ito at nang lumapat ang labi ng dalawa sa sahig, napangisi siya. Tapos na. Nagtiimbagang nasaad ni Brandon nang dahan-dahang tumayo. Kasunod si Beatrice na diring-diri na nagpupunas ng labi. Payag na ako, Brandon. Sagot niya. Talaga? Nasabik nitong tanong na tila baliwala ang pinagawa niya. Yes. Lumapit ito para abutin ang kamay niya pero tinapik niya ang isang pisngi ni Brandon. Buisit ka talagang babae ka? Nang sumugod si Beatrice ay agad niyang hinila ang braso nito. Napatili ito nang palipitin niya ang maputing braso nito sa likuran. Bumulong siya sa tapat ng tenga ni Beatrice. Hindi mo alam ang naging buhay ko sa selda. Mas mabangis pa sa mga hayop sa gubat at kahit sa'yo ang mga nakaharap ko. Ngayon tingin mo may laban ka sa akin. Bitiwan mo ko. Hirap nitong wika habang namimilipit sa sakit. Si Brando naman, kinuha ang cellphone para tumawag. Ready the team. We will make a proposal. Pinilig niya ang ulo at mas hinigpitan ang pagkakakapit sa braso sa nobya nito. How dare you? Sigaw ni Beatrice nang bitiwan niya ng malakas. Pinagpag niya ang kamay bago inilahad sa asawa.
I'm excited to work with you, Mr. Garrido. Tinanggap naman ito ang kanyang palad. Thank you, Romana. We should go, Beatrice. Hinila nito ang nobya na gulong-gulo ang buhok at inilabas. Napairap naman si Romana nang makaalis ang mga ito sa kanyang opisina. Pumayag ka sa joint venture? Tanong ni Lydia habang magkakaharap sila sa upuan. Yes, tita. That only means mas lalong liliit ang mundong ginagalawan nyo. Ibinaba niya ang hawak na kubyertos. Oho, at yun naman ang plano ko. Sa ngayon, hinihintay ko lang ang project plan ng company nila. Pero kung tingin ni Brandon, ibibigay ko ang magandang trabaho sa kanya. Nagkakamali siya. Anong plano mo? Napatingin siya kay Dominic na seryosong nagtanong. Pahihirapan ko sila. Itinaas niya ang baso na may lamang wine. Kaya ngayon pa lang dapat mag-celebrate na tayo. Nakangiting inilapit ng mga kaharap ang mga baso. Cheers to that. Tugon ni Lydia na suportado siya. Hello Brandon, Romana. Remind lang kita sa meeting natin with Mr. C. Siya ang investor ng gagawin nating commercial complex. Bukas ang contract signing natin sa kumpanya. Pagbibigay alam niya. Oo naman, darating ako. Alright, bye. Akma niyang ibababa ang tawag nang magsalita ang asawa. Romana, thank you for this. This is really a big deal for me. Napairap siya sa malambing na boses ni Brandon. Tatanawin ko tong utang na loob. Marami ka ng utang, Brandon. Nagbibilang ako. Hindi ka ba natatakot kapag naningil ako? Romana, magkita tayo bukas. Don't be late. Agap niya at agad ibinaba ang tawag. Nakangisi siya nang tumanaw sa veranda ng bahay. Oras na ng paniningil, Brandon. Kinaumagahan ay nasa kumpanya na si Romana. Kasalukuyan nilang hinihintay ang Pilipinong-Chinong negosyante na nagbigay sa kanila ng project. Bakit wala pa si Brandon? Bulong sa kanya ni Wilma. Huwag niyang sabihin na mauuna pa si Mr. C sa kanya. Napangiti naman siya. Siguradong mahuhuli sila. Sigurado niyang wika. Sandali, may ginawa ka ba? Ano sa tingin mo? Nakangiting baling niya sa kaibigan na napangiti rin. Pumormal lang sila nang dumating na ang hinihintay na kliyente. Nandyan na si Mr. C. Trabaho muna tayo. Nagmamadali nila itong sinalubong. Matapos ang meeting, natanaw ni Romana na kalalabas lang ng elevator sina Brandon at Beatrice. Humahangos ang dalawa at tila nag-aaway. Napatigil siya ng tawa nang bumaling sa kasabay na kliyente. Thank you for today, sir. Thank you, Romana. Nakangiti nitong sagot. Romana, napatingin sila kay Brandon at sa nobya nito na napapreno at hingal na sinulyapan ng kanyang kasama. Who are they? Tanong ni Mr. C. Pinunasan ni Brandon ang kamay. I'm Brandon Garrido, from Garrido Construction Company. Oh, you're the CEO who's running late. Naging alangan ang mukha ni Brandon at marahang naibaba ang kamay. Bumaling ang negosyante kay Romana. Is he the joint venture partner of Corpus Real Estate? Can we trust his competence and working ethics? Mahabang dagdag ni Mr. C. Sir, I apologize for being late, pero mapagkakatiwalaan ninyo ko ang company ko. Kung hindi dahil kay Romana, I won't risk my money for you and your company. Parang kanitong saad. Napatungo naman si Brandon. I'm really sorry, sir. Tuluyan nang umalis ang negosyante. Tinignan naman ni Romana ang dismayadong dalawa na tanaw-tanaw ito. Bakit ba kayo late? Nagbaling ang mga ito sa kanya. Agad na bumaling ang galit na si Brandon kay Beatrice. This is all your fault. Why me? May natanggap ako message from Romana. Tinignan siya ng nobya ng asawa. At ang sabi niya, past 10 pa darating si Mr. C. I didn't message you, Beatrice. Stop pointing your fingers at me. You're a good liar. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Kinuha nito ang cellphone at mabilis niyang inagaw. Ibalik mo sa akin yan. Nakangiting kinalikot niya ang cellphone habang pigil ang isang kamay ni Beatrice. This is not my number. Pabato niyang binalik ang cellphone dito na agad na salo ng kaharap. Hindi yan ang contact number ko. Baka may nang trip sa inyo. Ikaw to! Naghahanap ka lang ng masisisi. Isa pa, in this kind of business, mahalaga ang oras. Kung past 10 darating ang kliyente, dapat 8 or 9 nandito na kayo. That's how it should be done. Hindi dapat kayo ang hinihintay. Lalo na't kayo ang may kailangan. Romana, tawag sa kanya ni Brandon nang umalis siya. Thank you and I'm sorry.
Kaharap niya si Brandon kasama si Beatrice sa loob ng kanyang opisina. I hope we can still continue working on the project together. Seryoso siyang sumagot. I need your proposal, construction plan, budget and cost estimate, timeline and milestone. Right away, Romana. Gusto ko, si Beatrice ang magpe-present sa akin na magagawa nyo. Masamang tingin ang ibinaling sa kanya ng nobya ni Brandon. Oo naman, Romana. Sagot agad ng asawa. Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Tanong ni Beatrice sa nobyo. Bakit pa kita kailangang tanungin? Responsibility mo yan bilang co-o ng kumpanya, di ba? Sagot naman ni Brandon. Habang pinanonood ni Romana ang dalawa, iba ang kasiyahan sa loob niya. Kung dati napakatamis kung paano tignan ng mga ito ang isa't isa, ngayon ay tila wala ng pagmamahal na natitira. Hanggang sa magsalita siya. Do you really want this project? Nilinga siya ng mga ito. Hindi kayo mukhang interesado eh. Sumagot ka na, bilis. Bulong ni Brandon sa nobya. Nagdadabog at nakasimangot ang mukha nito nang salubungin ng mata niya. Fine, I'll do it. Kunwaring inilapit niya ang tenga. Ano? Pakiulit mo nga. Gagawin ko na. Singhal nito sa inis. Natawa naman siya. I am giving you 1 week to do that. 1 week? Nagpapatawa ka ba? Seryoso niya itong pinagmasdan. Ano sa tingin mo? 1 week is too short. Beatrice. Awat ni Brandon. 1 week, Brandon? Proposal para sa isang malaking commercial complex? Ulit ni Beatrice. We can do it. Sagot naman ito. Dumikwatro si Romana. Ginawan ko na kayo ng pabor. Kaya ako naman. Sinulyapan agad siya ni Brandon. To be honest, mahirap kumbinsihin si Mr. C na isama ang kumpanya ninyo sa mga pagpipilian. We will do everything for this project, Romana. In fact, para makabawi kami kahit papaano. We want to treat you for lunch. Napatingin ang inis na si Beatrice sa nobyo. Really, Brandon? Maarting tanong ni Romana na ikinalingon ni Beatrice sa kanya. Yes, so shall we? Nauna pang tumayo si Brandon. I'm excited. Nakangiti at nakatitig siya sa nobya nito nang sumunod na tumindig. Wait! Habol nang nagtitimping si Beatrice. Kasalukuyang nakaupo sa silya ni Romana. Natanaw niya ang magkasintahan na hindi magkandadala sa mga pagkain. Ang dami-dami mo namang in-order. Reklamo ni Beatrice. Hayaan mo na. This is nothing compare sa ginawa ni Romana para sa atin. Pagtatanggol ni Brandon na kahit hinahabol ang hininga ay ngumiti sa kanya. May gusto ka pa ba? Wala na, halika na, tabi tayo. Hinampas niya ang kabilang silya. Hinila naman agad ni Beatrice ang braso ng nobyo. Are you kidding? Come on, Beatrice. Asawa niya pa rin ako. Nakangiting sagot niya rito. Napangisi si Beatrice. Correction, strange wife. Kusa nang umupo sa tabi niya si Brandon na nakapagwala ng ngisi ng nobya nito. It's okay, I can still sit beside her. Pulang-pula naman sa galit si Beatrice na pinanonood sila. Akma itong uupo. Sandali lang, Beatrice. Ano na naman? Nakalimutan niyo, wala tayong drinks. Sige na, Beatrice. Utos ni Brandon. Nakangiting lumabas ng restaurant si Romana. Nang magbaling siya sa magkasintahan na kasabay, hinawakan niya ang tiyan at kunwaring umarte. I don't feel like I can drive. So, putol agad ni Beatrice sa kanya. Itinaas niya ang susi sa tapat ng mukha ng asawa habang nagpapakyut ang anyo. Can you take me home? Of course. Mahirap nang magmaneho ka pa while in that condition. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Brandon. Akmang galit na magsasalita ang nobya nito nang ibato niya rito ang bag. Don't worry, kasama ka naman eh. Kaya bitbitin mo yung bag ko. Nanatili siyang iritang tinitigan ito. Ayaw mo? Sasama ako. I don't trust you. Sagot ni Beatrice. Pinagbuksan siya ng pinto ng asawa. Let's go, para makapagpahinga na si Romana. Para siyang isang batang nagpout. Thank you, Brandon. Ang sweet mo talaga. Nangaasar na binalingan niya si Beatrice. Ano? Tapos na kayo magharutan sa harap ko? Walang emosyon itong dugtong na ikinangiti niya. Habang lula ng sasakyan, kunwari siyang may naalala. Brandon, pwede mo kong idaan sa mall? Dumukwang na aniya sa driver seat. Nakita niya ang pag-irap ni Beatrice na nasa passenger seat. May bibilin lang ako. Oo naman. Babe, tinignan lang ni Brandon ang nobya nito sa rearview mirror na otomatikong huminto sa pagtutol. Nakangiting sumandal si Romana.
Nang makarating sa mall, kinuha niya ang ilang damit na nakahanger. Hindi ka pa ba tapos? Patuloy pa rin siya sa pagsipat ng damit. Akala ko ba masakit yung tiyan mo? Bakit nakuha mo pang mag-mall? Napatingin siya kay Beatrice na punong-puno ang magkabilang braso ng mga hanger ng damit. Wala na itong poise sa pagbitbit ng mga yon. Ang bigat-bigat ng mga leching damit mo. Humalokip-kip siya at pinagmasdan niya ito. Nabibigatan ka na? Obvious ba? Sige, ibalik mo na lang. What? Lumapit siya at kaswal na tinapik ito sa balikat. Ibalik mo na ang lahat ng yan. Ibalik mo na ang lahat ng yan. Hihintayin ka namin ng asawa ko sa labas. Nakangiti niyang bilin. Narinig na lang ni Romana ang malakas na inis na tili ni Beatrice. Nang makalabas, nakita naman niya si Brandon. Maraming bit-bit na shopping bags. Brandon, tapos ka na bang mamili? Nagmamadali kasi si Beatrice kaya hindi na ako nakabili masyado. Reklamo niya habang peking nakasimangot. I'm sorry about that. Hayaan mo mamaya pagsasabihan ko siya. How about we go somewhere else? Agad siyang umabrisyete kay Brandon bago igiya itong maglakad. Sa isang cosmetic shop sila nagpunta. Romana, please. Iniwas nito ang muka nang akmang lalagyan niya ng lipstick. Brandon naman, konti lang. Titignan ko lang kung maganda ang shade. Nakakahiya. Tumikwas ang isa niyang kilay. O di sige, wag na. Akma niyang ibabalik ang lipstick nang magaan siyang pigilan ng asawa sa braso. Okay, just put it on. Kalmado nitong sagot. Naghinang ang mga mata nila. Nakangiting hinawakan niya ang dalawang pisngi nito bago nilagyan ng lipstick. Susunod din naman pala. Bulong niya. Kitang-kita ni Romana kung paano nakangiting tingnan ng mga dumadaan ng asawa. Brandon, kanina ko pa kayo hinahanap. Natigilan ang hinihingal na si Beatrice nang lumingon ng nobyo. What was on your face? Tanong nito nang makitang naka-make-up na si Brandon. Are you trying to be a clown? Why? Walang ideyang tanong nito nang hawakan ng muka. Napatingin si Beatrice sa nagpipigil na tawa na si Romana. Hinarap siya ng galit na nobya ng asawa. Ikaw na naman ang may gawa na to, no? Ano bang tingin mo sa amin, ha? Laruan mo? What are you talking about? Nananatiling nakangiti si Romana. Pinaglalaruan mo kaming dalawa. Umiling siya habang marahang pumalakpak. Nakuha mo rin, Beatrice. Itinuro ng hintuturo niya ang sentido nito. Matalino ka naman pala eh. Bakit pumatol ka sa may asawa ng may asawa? Tinapik nito ang kamay niya at bago pa siya masampal ay naunahan na niya. Tumalsik ito sa mga nakadisplay na make-up. Hindi ka pa ba natututo, Beatrice? 10 hakbang ang agwat ko sa'yo. Iniisip mo palang pasayarin niyang maruming kamay mo sa akin na sampal na kita. Nilapitan ito ni Romana at sinandal ng mariin sa lagayan ng mga make-up. Gamit ang isang kamay, hinuli niyang magkabila nitong pisngi. You know what, Beatrice? Parang mas gusto pa kitang lalong pagandahin. Patuloy niya at kinuha ang isang pulang lipstick. Kinagat niya ang takip nun at tinapat sa labi ni Beatrice. Ma'am, anya ng mga nababahalang sales lady. Ngumiti siya sa mga ito. Don't worry, lahat ng magagamit na makeup ng hitad na to sa makapal niyang muka, babayaran ko. Natakot naman ang mga itong tumango. Muli niyang binalikan ang tingin ng nobya ng asawa na hindi makagalaw at makaalis dahil nananatili niyang hawak. Kunwaring sinipat-sipat niya ng tingin ng lipstick. Hindi lang sa makapal ng uso mo bagay to. Bagay din to sa buong mukha mo. Inis na napasigaw si Beatrice nang sulatan niyang mukha nito gamit ang lipstick. Malaking X ang nilagay niya roon. Pagkatapos, hinilamos sa mukha nito ang iba pang make-up. Nakangiti siya ng pagod na lumayo rito. Romana, lumapit sa kanya si Brandon na punong-puno rin ng make-up. Okay lang kahit anong gawin mo sa amin ni Beatrice. Basta ituloy lang natin ang joint venture ng mga kumpanya. Desperado. Sarkastiko niyang wika. Ganito mo ka gusto na maging successful ang kumpanya mo? Oo, gagawin ko ang lahat. Sinulyapan niya si Beatrice na puro rin make-up sa muka. Romana, tawag sa kanya ng asawa. Magagawa namin ang utos mo in 1 week. Dadalhin namin sa kumpanya mo ang proposal. Lahat ng kailangang dokumento para sa pagtayo ng commercial complex ni Mr. C. At habang pinagmamasdan niya si Brandon, ay alam na niya kung paano siya makakapaghiganti ng husto dito. Romana, napakawalang iha mo.
Sigaw sa kanya ni Beatrice habang pinupunasan ang mukha ng tissue. At anong tawag mo sa'yo? Nakangising balik tanong niya. Nagsimula silang palibutan ng mga tao, mga nakikiisyoso at parang isang eksena sa drama silang pinanonood. Makinig kayong lahat. Tawag pansin ni Beatrice. Yung babae na yan, kriminal siya. Galing siya sa kulungan kaya ganito siya karahas. Napatingin sa paligid si Romana. Nagsimula siyang pagbulungan ng mga tao habang may nanghuhusgang tingin sa kanya. Kaya layuan niyo siya. Hindi yan totoo. Napalingon sila sa boses na yon. Kumura pang mata niya nang makita si Dominic. Lumapit ito at sandali siyang pinagmamasdan bago binalingan ng dalawa. Ganoon na rin ang mga tao. Hindi lahat ng nakulong ay may kasalanan. Dagdag ng binata. Yung iba inosente. Sadyang inihinto nito ang mga mata kay Brandon. Come on Brandon, magsalita ka naman. Sabihin mo ang krimen na ginawa ng asawa mo. Pambubuyo ni Beatrice. Humarap si Brandon dito. Umuwi na tayo. Ano ba? Bitiwan mo ko. Sabihin mong kriminal ang babaeng yan para mapahiya siya sa lahat. Hysterical ni Beatrice habang hila-hila paalis ng nobyo. Agad na hinawakan ni Dominic ang magkabilang balikat ni Romana at sinipat ng tingin. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Iuwi na kita. Si Dominic na ang kumuha ng pera at inabot sa isang sales lady bago kinuha ang kamay niya palabas ng shop. After all what you did to Brandon, hindi pa rin siya sumusuko? Tanong ni Lydia habang nasa terrace sila tumiinom. Kilala ko ho ang asawa ko. Ambisyoso. Noon pa man dukduk na siya sa trabaho. Kaya alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang company niya. Anong susunod mong plano? Kung anong pinakamahalaga sa kanya, yun mismo ang sisirain ko. Napatango ang mga kaharap niya hanggang sa may ilagay na litrato ang lumapit sa mesa na si Dominic. Tiningala niya ito. Siya si Sita del Rosario. Tinignan niya ang litrato at napakunot noo dahil pamilyar ang babaeng iyon sa kanya. Sino siya anak? Tanong ni Lydia. Inukupahan ng binata ang silya. Siya ang kapitbahay nila Romana noon. Pinakatitigan siya ni Dominic at nakita niya ang lahat ng nangyari noong gabing yun. Namuo ang mga luha niya. Ibig sabihin? Oo Romana, pwede nating buksan ulit ang kaso ni Leonard at si Brandon ang ihahabla natin. Naiiyak siyang napangiti. Mahigpit niyang nahawakan ng litrato. Kakausapin ko siya para siguraduhin ang seguridad niya kapag umusad na ang kaso. Pagbibigay alam ni Dominic. Sasama ko. Hinawakan niya ito sa braso. Sasama ko. Gusto ko siyang makita. Isasama rin natin ang pamilya ni Leonard para malaman nilang katotohanan. Saad ng binata. Let's go. Hinawakan nito ang kamay niya at tumingin sa ina. Mauna na kami mama. Mag-iingat kayo. Sa isang apartment, muling nakita ni Romana ang dating kapitbahay. Naghawak sila nito ng kamay. Pasensya ka na. Kung ngayon lang ako magsasalita Romana. Kahit anong pilit ko, ayaw kong patahimikin ang konsensya ko. Kaya tetestigo ko para malinis ang pangalan mo. Napangiti siya habang may luha. Salamat Sita. Ang mahalaga ngayon malalaman na ng lahat ang katotohanan. Nilingon niya si Dominic na tumango. Mapagbabayaran na ni Brandon ang kasalanan niyang ipinaako niya sa akin. Yun ang nararapat. Sang-ayon ng binata. Tumulo ang luha niya nang abutin ng kamay ni Dominic. Napakalaki na ng utang ko sa inyo ng mama mo. Simula noon hanggang ngayon. Maingat na pinunasan nito ang kanyang mga luha. Noong makulong si mama, nag-alala ako sa naging kalagayan niya. Ikaw ang nandoon para protektahan siya. Doon pa lang alam ko nang mabuti kang tao. Kaya hanggat kailangan mo ng tulong, bukod kay Mama at Wilma, kasama mo ko. Hindi ka nag-iisa Romana. Niyakap niya ang binatang laging nakahandang tumulong na walang hinihinging kapalit. Ramdam niya ang tunay at walang hanggan nitong pagmamalasakit. Nakaupo si Romana sa silya. Tapos na ang isang linggo na binigay niya para sa kumpanya ni Brandon. Nang bumukas ang pinto ay naroon si Wilma. Kasunod ang hinihintay niyang dalawa. Iwan ko na po sila ma'am. Yes, thank you Wilma. Nakangiting lumabas ang kanyang kaibigan. Siya naman, seryosong itinaas ang muka. Sinulyapan niya muna si Beatrice bago pinakatitigan ng asawa. I want to start by apologizing for what happened last time. Pauna ng asawa. Yung sa mall, it's all a misunderstanding. Nangyari yun dahil kay Beatrice.
Natikwas ang isang kilay niya nang tignan ito na naiinis agad ang muka. That's why I know you deserve an apology from her. Sagot ni Brandon. Sa akin? Lingon agad ni Beatrice sa nobyo. Kaninong mukha ba ang binaboy niya? Dugtong pa nito. Napangiti ng sarkastiko si Romana. So nandito ka para talakan ako? Si Brandon agad ang sumagot. No, nandito kami para humingi ng pasensya and present the proposal. What if basahin ko lang yan kung magsorry si Beatrice sa akin? Akmang magrereklamo si Beatrice nang bulungan ito ni Brandon. Mag-apologize ka na sa kanya. Matagal na napapikit si Beatrice bago nagmulat ng mga mata. Sorry. Matabang na wika nito na walang kaimo-emosyon. Halatang galing sa ilong, Beatrice. I'm sorry, okay? Lagyan mo naman ng sincerity. Nakangiting request pa ni Romana. I'm sorry. I'm really sorry. Sigaw nito sabay sabunot sa sarili. I can't do this. Dagdag nito at ginulo ang sariling buhok. Hindi nawawala ang ngiti ni Romana nang umiling. Bumaling si Beatrice kay Brandon. I can't do this anymore. Ayoko nang maging sunod-sunuran sa'yo at sa asawa mo. Beatrice! I'm breaking up with you and I will resign. Hinihingal itong humarap sa kanya. From now on, stop pestering me. Tama na ang paghiganti mo sa akin. I'm sorry kung inagaw ko ang walang kwentang asawa mo. Ayoko nang madamay sa inyong dalawa. Tigilan mo na ako't nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Tuluyan na itong tumalikod. Naiwan sila ng asawa sa loob ng opisina. Sinulya pa ni Romana si Brandon na hindi kumikilos. Hindi mo ba siya susundan? Kaswal itong humarap. Hindi. Noon pa man nagsisisi na ako na pinagpalit kita sa babaeng yun. Hindi siya marunong sa gawaing bahay at napakanagar. Kung maibabalik ko lang ang lahat, hindi kita ipagpapalit, Romana. Tumaas ang sulok ng kanyang labi. What a waste, Brandon. Ako rin ang hihinayang. Talaga? Sabik itong lumapit sa mesa. Hindi pa naman huli ang lahat sa atin. Malaya ka na at hindi pa naman tayo annulled. Magsama na lang tayo ulit, Romana. Sabay tayong magtrabaho at bumuo ng pamilya. Tiningnan niya ito sa mata habang nakatikwas ang isang kilay. Anong pinagkaiba ng pangako mo noon sa pangako mo ngayon? Romana, totoo na to. So yung gabing nawala si Leonard, hindi yun totoo? Natigilan si Brandon. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Sinulyapan niya ang hawak nitong proposal pagkatapos ay nilahad ang kamay. Akin na yan. Nagmamadali naman itong inabot sa kanya ang hawak. Manggagamit ka, Brandon. Noon at hanggang ngayon, sarili mo lang at ambisyon mo ang mahalaga sa'yo. Hindi totoo yan, Romana. Inilipat-lipat niya ang papel na naroon. Parang ikaw tong hawak ko. Walang kwenta. Inihagis niya iyon sa sahig na nagmamadaling pinulot ng asawa. Romana, 1 linggo namin tong pinagpuyatan at pinagpaguran. I don't care. Seryoso siyang tinignan nito pero nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. I don't like your proposal, Mr. Garrido. Please, Romana, kahit tingnan mo lang ulit. Kung may gusto kang baguhin, babaguhin ang kumpanya ko. Napakalaking project ng commercial complex na to para sa amin. I'm begging you, kung gusto mo luluhod ako. Unfortunately, kahit lumuhod ka, your proposal didn't meet the standards we were looking for. Tumayo siya sa tapat nito. Now, get out of my office. Romana! Hinawakan siya nito sa kamay pero wala siyang maramdaman na kahit ano habang halos mangiyak-ngiyak na ito sa harap niya. I'll make another proposal. Gagalingan namin. Isang katok ang narinig nila sa pinto bago iyon bumukas. Natigilan si Wilma at ang ilang posible nilang maging business partner na kasama nito nang makita ang pagmamakaawa ni Brandon. Bumitaw siya sa kamay nito. Marami pa akong haharapin na proposals from other construction companies. Please excuse me. Romana, please. Nagulat ang lahat pero hindi si Romana nang bumaba nga sa sahig ang mga tuhod ng desperadong si Brandon. Seryoso naman siyang humarap dito habang nakahalukip-kip. Tingin mo ba talaga? Makukuha mo ang trabaho dahil lang sa pagmamakaawa? Diyan ba nasusukat ang husay ng kumpanya mo? O kakayahan na makagawa ng maganda at dekalidad na construction? Hindi makakatulong ang pagluhod mo sa pagbuo ng isang magandang proyekto. Kaya tumayo ka na dyan at lumabas ka ng opisina ko. Tinalikuran niya ito. Wilma, kapag hindi pa lumabas si Mr. Garrido, pagkatapos ng 3 segundo, tawagin mo ng security. Yes, ma'am. 1. Simulang bilang ni Romana.
Bumaling naman si Wilma sa mga business associates. Itinuro ang receiving area. Maupo na ho kayo. 2, 3. Pagkatapos niyang magbilang, kinuha na ng kaibigan ng cellphone. Agad namang dumating ang mga security. Romana, kausapin mo ko. Maawa ka sa akin. Nakatutok ang mga mata ni Romana sa hawak na folder habang naririnig ang pakiusap ng asawa. Bitbit ito ng mga gwardya palabas ng kanyang opisina. At para siyang bingi na walang narinig. Manhid na walang awang nararamdaman para rito. Tuluyan nang tumigas ang puso niya para sa asawa. Na isang manggagamit at gagawin ng lahat para sa sariling kasiyahan at kapakanan. Romana! Huling sigaw ni Brandon nang tuluyang magsara ang pinto. Bababa na raw ang warrant of arrest ni Brandon. Kasalukuyan silang magkaharap sa bahay sa sala ni Lydia. Uhulihin na siya bukas. Patuloy ni Dominic. Walang-wala na si Brandon. Wala na ang malaking project na inaasahan niya para sa company niya. Nilayasan na rin siya ni Beatrice, tapos makukulong pa siya. Mahabang sabi ni Wilma. Sinisingi lang siya ng mga kasalanan niya. Napatingin silang lahat sa seryosong si Lydia. Bukod sa masama niyang asawa, nakagawa siya ng pagkakasala sa kapwa niya. At hindi iyon pinagsisihan. Sa halip, isinisi niya iyon sa iba. Sinulyapan ito ni Romana. Marunong ang tadhana sa mga taong tumakas sa kanilang responsibilidad at pagkakamali. Yun ay sa tamang oras at panahon. Tumango naman siya. Handa na rin ang pamilya ni Leonard sa pagbubukas muli ng kaso. Willing si Sita na tumistigo para kay Romana. Pagbibigay alam ni Dominic. Napahinga ng malalim si Romana. Mamasa-masa ang mga mata niya. Noong makulong ako, akala ko magiging imposible ang lahat ng to. Akala ko, imposible nang maparusahan ng tunay na may sala. Sinulyapan niya ang matanda na tumulong sa kanya. Kaya maraming salamat sa inyo, Tita Lydia. Kayo ang naging liwanag ko sa kulungan. Kayo rin ang kauna-unahang tao na tumupad ng pangako sa akin. Para ko na kayong anak ni Wilma. Lalo ka na, noong araw na iligtas mo ko sa kulungan, ipinangako ko sa sarili ko na kapag ikaw naman ang nanghingi ng tulong, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Tuluyang tumulo ang kanyang luha. Umiiyak siyang yumakap kay Lydia. Mahigpit iyon na para bang silang tunay na magkadugo. Nakangiting pinagmamasdan sila ni na Dominic at Wilma. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Romana. Sandali lang ho, itinapat niya iyon sa tenga. Naiiyak na ibinaba ni Romana ang cellphone. Agad na lumapit sa kanya si Dominic. Anong problema? Hinawakan niya ito sa kamay. Annulled na ang kasal namin ni Brandon. Otomatiko silang nagyakap. Malaya na ako sa kasal namin, Dominic. Masaya ako para sa iyo, Romana. Mahigpit ang naging yakap nila sa isa't isa hanggang mapatingin siya sa nanay nito at sa kaibigan na may mapanuksong ngiti sa mga labi. Nahihiya siyang kumalas kay Dominic. Napatingin naman sa kanya ang binata. Kaya lang nito napansin ng ina at ang kaibigan. Nagulat si Romana nang hawakan ni Dominic ang dalawang kamay niya at tuwid na tinitigan ng ina. Kapag tapos na ho si Romana sa mga plano niya, Mama, pakakasalan ko ho siya. Nilinga niya ito habang may mga luha. Gusto kong sabihin sa inyo na mahal ko si Romana at pakakasalan ko siya. Ngumiti si Lydia at lumapit. Ipinatong ang palad sa magkahawak nilang mga kamay. Noon pa man, alam kong minahal mo na siya kahit hindi mo pa siya nakikita, anak. At buo ang suporta ko sa inyo. Hindi na ako makapaghintay na maging buo at tunay tayong pamilya. Niyakap ni Romana si Lydia. Maraming salamat ho. Hinawakan niya rin sa kamay si Wilma ng ngiting-ngiti. Congrats, Romana. Maid of honor ako, ha? Oo naman. Kinaumagahan, bagsak ang mga balikat ni Brandon habang palapit sa kumpanya. Pero sa entrada pa lang, napahinto na ito. Mr. Brandon Garrido? Takot na tinignan nito ang mga pulis. Kayo ho ba si Brandon Garrido? Ulit ng otoridad. Ako nga. Lumapit ang pulis. Inaaresto ka namin sa salang pagpaslang kay Mr. Leonard Perez. Sandali, hindi ako ang gumawa nun sa kanya. Bago pa mailagay ng mga pulis ang posas, naitulak na ito ni Brandon. Tumakbo ito pero may humarang na kotse rito. Dahilan para ito ay matigilan at maghintay ng lalabas mula roon. Good morning, Brandon. Matamis na bati ni Romana. Siya, itinuro siya ni Brandon sa mga pulis na humahabol dito. Siya ang tunay na may kasalanan. Napangiti siya ng umiling-iling
At nang lumapit dito, sinipa niya ang binti nito kaya agad na napaluhod. Tiningala siya nito. Kailan ka magigising sa kasalanan na ikaw talaga ang gumawa? Ikaw ang sumakal kay Leonard ng gabing yun. Pinilit mo na akuin ko ang ginawa mo para makalaya ka. At kahit pa ulit-ulit mo kong sisihin, bukod sa nasa itaas, may taong nakakita sa'yo. Romana, dalawang kamay nito ang nakakapit sa mga binti niya habang umiiyak. Tulungan mo ko, ayokong makulong. Napangiti siya sa inis. Malakas niyang sinipa si Brandon at nang muling magtaas ng muka, isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Ang tanging kasalanan ko lang ay mahalin ka noon, yun lang. At hinding-hindi ko na uulitin ang kasalanan na yun. Asawa mo pa rin ako, Romana. Huli ka na sa balita. Mula sa bag, may kinuha siyang dokumento. Hinagis niya iyon sa mukha ni Brandon. Kagabi pa lang hindi na kita asawa. Yan ang granted annulment papers natin. Isa ka na lang ngayong pangit na alaala, Brandon. Sinulyapan niya ang mga pulis. Kunin niyo na ho siya. No! Natataranta itong tumayo at tumakbo. Pero may humila sa likod ng suit nito at binalya sa kalsada. Napahiga si Brandon. Oras na para magbayad ka. Saad ni Dominic. Ito na rin mismo ang nagtayo sa dating asawa ni Romana. Lumapit ang pulis at nilagyan ito ng posas. May luhang tinanaw ni Romana ang sasakyan ng pulis kung saan lulan si Brandon. Ayos ka lang? Ngumiti siya nang humarap kay Dominic. Katulad ng lagi nitong ginagawa, pinunasan nito ang kanyang mga luha. Hindi lang niya pagbabayaran habang buhay ang ginawa niyang krimen. Ganun na rin ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Malaya ka na. Totoo ka nang nakalaya. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Maraming salamat sa lahat. Mahal kita, Romana. Napatitig siya sa mga mata nito. Mahal din kita, Dominic. Ngumiti ang binata at dahan-dahan siyang hinalikan sa labi. Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Nakangiti hindi lang ang labi ni Romana. Ganoon na rin ang puso niya nang tumingala sa langit. Hindi siya binigo ng itaas. Kasing liwanag nun ang bukas na parating para sa kanya. At kung noon, punong-puno ng galit ang puso niya, hindi ngayon nakayakap niyang lalaking ipinakita at ipinaramdam kung paano mahalin ang tama at tapat. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal sila ni Dominic. Si Beatrice ay hindi na rin nagpakita matapos nitong mag-resign. Habang ang dati niyang asawa na si Brandon, tuluyang nakulong at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngayon nakapiling na ni Romana ang mga taong natagpuan niya sa panahong akala niya wala ng pag-asa. Totoong malaya ang ibinigay na pakiramdam ng mga ito sa kanya. Natutunan niyang sa buhay kung ano man ang pagkakasala na iyong ginawa, yun ay may karampatang parusa.